Sa pagsisimula ng episode 2 ay ipinakita na naiinis si Sakura dahil sa matandang nakapasan sa kanya. Tinanong siya ni Kotoha kung ano daw ba ang nangyari sa kanya, kasi parang pasan daw niya ang langit at lupa. Sinabihan niya ang matanda na bumaba na dahil andito na daw sila at siya daw ay napapagod na. Inasar siya ng matanda na akala niya daw ay malakas ito, ngunit para din daw pala itong lampa at walang pakialam sa matanda, pagkatapos ay tumalon ito pababa. Sinabi ni Sakura na akala daw ba nito na masakit daw ang kanyang mga tuhod kaya daw niya ito binuhat, sabi pa niya. Inasar lang siya ng matanda at sinabi na joke lang daw iyon at ang totoo tinatimad lang daw ito maglakad, at ang tuhod daw niya ay hindi totoong masakit na tatawang sinabi pa ng matanda. Magkaganon pa man daw dahil isa siyang Firen boy ay nagpapasalamat daw ito at sa pagprotekta daw sa bayan, sabi pa nito. Nahihiya siya sa sinabi ng matanda at hindi niya maipaliwanag kung paano siya tutugan kaya sinabi na lang niya na siya daw ay aalis na. Pinigilan siya ni Kotoha at sinabi na kumain daw muna ito saka siya binigyan ng masarap na makakain. Sinabi nito sa kanya na ngayon daw ang kanyang unang araw sa Firen High School kaya dapat daw ay may laman ang kanyang tiyan, sabi pa nito. Sinabihan din siya nito na wag daw siya masyadong excited dahil madami daw itong makikilalang interesadong tao sa paaralan, sabi pa nito. Dito ay may biglang pumasok na isang lalaki at ito ay naka-uniform din ng Firen High School. Okay na daw sana ang entry nito kaso ito ay nadapa pero para hindi ito mapahiya ay bigla itong bumangon. Sinabihan niya si Kotoha na kung bagay daw ba sa kanya ang bago nitong uniform, sabi pa nito. Tumugon naman si Kotoha at sinabi na bagay daw sa kanya kaso mas maganda daw sana kung tinanggal daw muna nito ang tag price ng uniform nito. Sinabi ni Sakura na mas excited pa daw ata ito dahil yung tag price daw nito ay hindi pa nito natanggal, sabi pa niya. Tinanong niya ito kung sa Firen din daw ba ito pumapasok. Sumagot naman si Kotoha na oo at parehas daw silang first year high school, sabi pa nito. Nilapitan niya ito at tinanong kung sino daw ba siya at kung saan daw ito nakatira dahil ngayon pa lang daw niya ito nakita. Sinabi din niya kay Sakura na kakaiba daw ang buhok nito at ang kulay daw ba ng mga mata nito ay totoo, tanong pa niya. Tinanong naman siya ni Sakura kung may problema daw ba ito sa kulay ng kanyang buhok at mga mata. Tumugon naman ito at sinabi na malamang daw ay stress lang ito kaya bata pa lang daw ay may uban na daw ito sa buhok, sabi pa niya. Napaisip siya sa sinabi nito at baka daw ba ito ay may sira sa kanyang ulo para sabihan siyang stress, sabi pa niya. Dito ay tawa ng tawa si Kotoha sa mga sinabi nito at sinabi niya na kahapon lang daw ito napunta dito sa bayan. Ipinakilala niya si Neri kay Sakura at dito nag-umpisa ang kanilang pagbibiroan. Sinabi ni Neri na ang pagdating daw nito ay nakakabahala at siguro daw ay meron itong top secret na kailangan gawin, sabi pa nito. Taas noo pa na sinabi niya na kaya daw gusto niya sa Firen mag-aral dahil para sa kanya ang mga estudyante daw dito ay bayani para sa kanya. Ang kanilang paniniwala na dapat ay ipagtanggol ang mahihina at durugan ang masasama, sabi pa nito. Tinanong niya si Sakura kung ano daw ba ang dahilan nito at sa Firen High School nito napili na mag-aral. Sinagot siya nito at sinabi na kaya daw niya dito napili ay gusto daw niya na siya ang magiging pinakamalakas at mahusay sa lahat, sabi pa nito. Sinabi pa nito na madami ang mga malakas dito sa Firen ngunit dapat siya ang mas pinakamalakas at dapat kilalanin, dagdag pa nito. Seryoso siyang sinabihan nito na ang gusto daw nito na mangyari ay napaka-imposible at malabo pa sa pinakamalabo. Naasar si Sakura sa sinabi nito ngunit nagpaalam na ito na aalis na daw siya papunta sa paaralan, at sinabi pa na magpapatrol daw muna ito habang papunta doon, pagyayabang pa nito. Dito ay sinabi ni Sakura na ang katulad daw niya na puro forma lang ay wala daw magagawa, pagdating sa tunay na away, sabi pa nito. Sinabihan siya ni Kotoha na wag niya husgahan ang isang tao batay lamang sa itsura nito. Sinabi naman ni Sakura na kung ganun daw ba ay mahusay din ito sa street fighting at nagpapanggap lamang na mangmang, sabi pa niya. Sa eksenang ito habang siya ay naglalakad at iniisip ang lahat ng mga sinabi ni Kotoha ay nilapitan siya ng isang panadero at inalok ng tinapay. Sinabi sa kanya ng mga ito na nakita daw nila ang ginawa niyang katapangan kahapon kaya ang tinapay daw na ito ay libre lamang, sabi pa ng mga ito. Nahihiya siyang sinabi na hindi daw siya nagugutom at umalis na lamang, ngunit hinabol siya nito at sinabi na kainin na lang daw niya ito kapag siya ay nagutom at ito daw ay tanda ng kanyang pasasalamat.
Wala siyang ibang nagawa kundi tanggapin na lamang ito at ang labis na ikinagulat niya ay ang lahat ng madaanan niya ay binati siya at nagpasalamat ang mga ito. Inisip niya na ganito pala ituring ng mga tao ang mga taga Firen High School at parang mali daw talaga ang pagkakilala niya tungkol dito. Wala siyang ibang nagawa kundi tanggapin ang lahat ng mga ibinigay ng mga ito dahil ito daw ay tanda ng kanilang pasasalamat. Dito ay may biglang lumapit sa kanya na isang babae at ito ay humihingi ng tulong dahil nakita niya na ito ay taga Firen High School. Sa eksenang ito ay ipinakita si Neray habang pinagtutulungan ng ilang mga kalalakihan. Sinabi ng mga ito sa kanya na bakit daw ito nakikialam gayong ang babae daw na iyon ay kanyang ka-chatmate sabi pa nito. Sinabi ni Neray dahil nakita daw niya na ayaw daw nito sumama sa kanila at ito ay kanilang pinipilit lamang sabi pa niya. Sinabihan siya ng mga ito na wala naman daw itong magagawa dahil isa siyang lampa. Sinabihan niya ang mga ito na ang mga katulad daw nila ay pinaparusahan ng mga taga Firen ngunit imbis na matakot ay pinagtawanan lamang siya ng mga ito. Dahil sa asar nito sa kanya ay pinagsusuntok niya ito at dito ay biglang dumating si Sakura at siya ay iniligtas nito. Nagulat si Neray at sinabi sa kanya kung bakit daw niya ito iniligtas gayon din ang mga lalaki ay tinanong siya kung bakit daw ba ito nakikialam. Sinabi ni Sakura na hindi daw niya ito iniligtas at sadyang naiirito lang daw ito sa mga taong nagpapanggap na malakas sabi pa nito. Dito ay sabay-sabay siyang sinalakay ng mga iyon, ngunit sa isang pikit mata lamang ay napatumba itong lahat ni Sakura at dito ay sobrang nagulat si Neray. Sinabi nito na ganun niya lang ito kabilis na tinalo at humingi din ito ng patawad sa mga sinabi nito sa kanya kanina. Sinabi din niya na baka na-disappoint daw ito sa kanya dahil isa siyang mahina at nagpapanggap lamang na malakas sabi pa nito. Sinabihan lang siya ni Sakura na hindi daw niya ito iniligtas dahil kailangan nito kaya maaari pa din daw nito na ituloy ang pagpapanggap nito na malakas at walang makakaalam sabi pa niya. Nagtataka lang daw siya na kung bakit ang mahinang katulad niya ay nagpupumilit na makapasok sa Firen High. Dito ay naikwento ni Neray na kaya lang daw siya na-inspired na mag-aral sa Firen ay biktima daw siya ng pangbubuli noon pa man. Kaya noong iniligtas siya ng isang taga Firen High ay ipinangako niya sa kanyang sarili, na pag high school daw niya ay dito daw siya papasok sa anumang paraan sabi pa niya. Gusto niyang maging malakas tulad ng taong nagligtas sa kanya ngunit iyon ay isang bagay na hindi mangyayari dahil nga daw isa siyang lampa. Kaya naisip niya na magpanggap na malakas nang sa ganon hindi nila isipin na lampa siya, ngunit sa bandang huli siya ay naging kaawa-awa pa din dagdag pa niya. Sinabihan siya ni Sakura na oo nga na mahina siya pagdating sa mga labanan ngunit hindi naman daw ito dahilan para wala siyang magawa sabi pa niya. Marami daw siyang pwedeng magawa o maitulong kahit sa ibang paraan kaya wag daw ito umiyak dahil nagmumukha lang daw itong lalong kaawa-awa sabi pa niya. Dito ay dumating ang babae at nilapitan si Neray saka nagpasalamat sa kanya dahil kung hindi daw niya pinigilan ang mga iyon ay malamang na naisama na daw siya ng mga ito. Tumingin siya kay Sakura at nagpasalamat din ito dahil sa kanyang ginawa na pagtulong din sa kanya sabi pa nito. Aalis na sana siya nang tinawag siya ni Neray at sinabi na mula daw ngayon ay imo-monitor na daw niya ito at ito daw ay magiging isang top secret sabi pa niya. Sinabihan siya nito na bakit daw ang husay nito sa pakikipaglaban gayong magkasing laki lang naman daw sila. Ire-record din daw niya ang kanyang mga personal na impormasyon tulad ng size ng kanyang mga paa, blood type at kung ano-ano pa. Hinila niya ito sa kanyang kamay at sinabi na pupunta na daw sila sa school at baka daw malate sila. Pagdating nila sa school ang unang pumasok sa isip ni Sakura ay madami daw dito na malalakas na grupo at dapat ay mahigitan daw niya ito. Pagtingin nila sa listahan ay nakita ni Neray na magkaklase pala sila ni Sakura. Pero bukod pa dito ay nakita din niya ang ibang pangalan na sikat din at parehas lang daw ng klase nila. Sinabi niya na hindi pa niya ito nakita sa personal pero base sa data niya na ang mga ito ay katulad daw ni Sakura na mahilig sa mga away. Nakiusap sa kanya si Neray na kung maaari daw ay maghinahon daw ito at wag daw ito magsimula ng away sabi pa niya. Dapat daw ay maging friendly sila para makaiwas daw sa gulo sabi pa nito. Dahil nga daw siya ay galing sa ibang lugar kaya baka daw mapag-initan siya ng mga ito kaya nakiusap ulit ito na huminahon daw siya. Pagdating nila sa pintuan ng kanilang classroom ay tinanong niya si Sakura kung ano daw ang ginagawa nito.
Sinabi naman ni Sakura na nagwa-warm up daw siya para in case na magkaroon ng rumble sa loob ay handa na siya. Sinabi naman ni Nerei na kakasabi pa lang daw niya na maghinahon ito pero parang away daw talaga ang ipinunta nito hindi ang mag-aral sabi pa niya. Pagpasok nila ng classroom ang lahat ng tao ay nakatingin sa pagpasok nilang dalawa. Dito ay nilapitan sila at sinabihan na sila daw pala ang kanilang bagong mga classmate. Sinabi ni Sakura na kung may problema daw ba doon at dito ay sinabihan siya ni Nerei na umayos daw ito ng pananalita at humingi siya ng paumanhin dito. Tinignan ni Nerei ang kanyang record book at sinabi niya na siya ay si Eye Patch and the Long Tassel Earring. Pabiro sila nitong sinabihan na siya daw pala si Leonardo DiCaprio at hindi daw siya isang foreigner kundi katulad lang din daw nila. Sinabi din niya na kaya daw nakatikip ang kanyang isang mata ay dahil dito daw nakakulong ang isang ancient Chinese spirit sabi pa nito. Nawiwirduhan sa kanya si Nerei at sinabi na palabiro din daw pala ito pero sa kanyang record ay isa din itong mahusay sa pakikipaglaban sabi pa niya. Dito ay seryoso sila nitong nilapitan at ang akala nila na mag-uumpisa na ito ng away. Sinabi nito kay Sakura na nabalitaan daw nito ang nangyaring gulo kahapon kung saan siya daw ay kasama. Itinaas nito ang kanyang kamay na akala nila na hudyat na mag-uumpisa na ang away ngunit bigla siya nitong tinapik sa kanyang likod. Sinabi pa nito na ang kanyang ginawa daw kahapon ay kahanga-hanga at tinanong siya ng ibang nandoon kung totoo daw ba na siya iyon sabi pa ng mga ito. Ipinaliwanag niya sa mga ito na bago daw dumating ang mga taga-Firen ay siya ang unang nakipaglaban at nagtanggol sa mga tao doon. Sinabi pa niya na siya daw ang matapang na humarap ng mag-isa sa mga iyon sabi pa niya. Sinabi pa ng isang estudyante na ang kanyang lola daw ay nandoon at sinabi nga niya na una silang ipinagtanggol ng lalaking may kakaibang itsura sabi pa nito. Dito ay naglapitan na sa kanya ang lahat at na-recognize ng mga ito ang kabayanihan daw na ginawa niya kaya naman siya ay labis na nahihiya sa mga sinabi ng mga ito. Tinanong siya ng mga ito kung bakit daw dito ang napili niya gayong malayo daw pala ang kanyang pinanggalingan. Sinagot lamang niya ito na dahil daw gusto niya na kilalanin siya bilang pinakamalakas sa lahat, at ang lahat ay nagulat sa kanyang sinabi. Sa pagtatapos ng episode na ito ay ipinakita na habang sila ay nag-uusap ay may biglang lumipad na lamesa sa kanilang harapan. Pagtingin nila ay nakita nila na papalapit ang isang estudyante na parang galit na galit dahil sa kanyang mga huling sinabi. Bigla siya nitong sinalakay at nagpakawala ng isang malakas na suntok.